Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 14, 2025, Sunday. Nagbago ang direksyon ng binabantayan nating posibleng sama ng panahon at ipinapakita sa datos na posible itong maglandfall sa ilang probinsya sa silangan. Alamin natin ang bagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang shear line pa din ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon habang ang Northeast Monsoon ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang Easterlies ang nagbibigay ng mamasa-masang hangin mula Pacific na nagdudulot ng mga kaulapan at panandaliang thunderstorm. Ibig sabihin, mas maulan at mas madalas ng makapal na ulap sa mga probinsyang nasa silangang baybayin. Samantala, tuloy-tuloy naman ang malamig na amihan sa norte na kadalasan ay o mahinang ulan lang ang dala nito at bahagyang pagbaba ng temperatura lalo na sa madaling araw at gabi. Sa Aurora at Quezon, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorm dahil sa shear line. Pwedeng magkaroon ng makakapal na kaulapan na may kasamang ulan na tatama sa umaga at mauulit sa hapon hanggang gabi, depende sa paglalapit ng dalawang hangin. Sa pagdaan ng mas makapal na mga ulap, pwedeng umabot na katamtaman hanggang malakas ang buhos ng ulan, kaya bantayan ang mabilis na pag-akyat ng tubig sa mga ilog at sapa at ang mga lugar na may marurupok na dalisdis. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, inaasahan ng maulap na langit na may light rains dahil sa northeast monsoon. Hindi ito thunderstorm type na malalakas ang biglaang bagsak pero sapat para panatilihing basa ang kalsada at may paminsang-minsan na paglakas ng ulan kapag humilera ang ulap sa kahabaan ng Sierra Madre. Mas ramdamang preskong simoy sa umaga at mas malamig na hangin sa gabi. Sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain showers o thunderstorm ang mararanasan dahil sa easterlies. Karaniwang pattern ang maalinsangang tanghali na sinusundan ng biglang buhos sa hapon at gabi. Kung magtapat ang sea breeze at valley breeze, pwedeng humaba ang tagal ng ulan lalo na sa mga bulubunduking distrito at baybayin na nakaharap sa Pacific. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang light rains dala pa rin ng northeast monsoon. Hindi ito inaasahang magdudulot ng malaking pagkaantala ngunit maaaring magbigay ng maulap at malamlam na maghapon lalo na sa mga lungsod sa kapatagan ng Central Luzon. Sa magiging kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, malakas hanggang gale ang hanging northeast kaya ang dagat ay rough to very rough na may taas ng alon mula 3.1 hanggang 5.5 meters. Sa Central Luzon at sa silangang bahagi ng Southern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang northeast wind kaya moderate to rough ang kondisyon ng dagat mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng northeast flow at slight to moderate ang alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ngunit maaaring mas maalon pa rin sa mga baybayin na direktang nakaharap sa Pacific kung saan dumadaan ang mas makapal na kumpol ng ulap at hangin. Ngayon, update tayo sa posibleng bagyo na mabubuo sa may timog silangan. May pagbabago sa inaasahang kilos ng sistemang posibleng mabuo sa mga susunod na araw. Sinasabi sa guidance na pagsapit ng Thursday, December 18, may inaasahang lalabas na low pressure system sa labas ng silangan ng bansa. Ang inaasahang direksyon nito ay pahilagang kanluran at habang sumusulong sa mainit at mamasa-masang bahagi ng dagat, posible itong ma-develop bilang isang tropical depression. Kung tuluyan maging tropical depression sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang ibibigay na local name ay Yasmin. Sa mga unang araw ng paglapit, malinaw na ang karakter nito ay rain dominant dahil aktibo ang northeast monsoon at may umiiral na shear line sa silangan ng Luzon at Visayas. May posibilidad na hilahin ang ruta nito pahilagang silangan matapos ang paglapit sa Eastern Corridor. Ang ibig sabihin sa halip na dumiretso ng malalim sa kalupaan ng bansa, maaari itong lumapit sa silangang baybayin, partikular sa pagitan ng eastern ng Northern Mindanao at Eastern Visayas at pagkatapos ay unti-unting lilihis pahilagang silangan palayo. Ganito ang senaryo kung saan malakas ang ulan sa outer rain bands habang nananatiling limitado ang lakas ng hangin malapit sa sentro. Kung titingnan ng timeline, base sa mga bagong datos, inaasahang mas mararamdaman ang paglapit ng mga outer rain bands by December 20 to December 21. Inaasahan na ang interaksyon ng northeast monsoon ang magpapabilis ng pagliko nito. Kaya para sa mga nasa silangang Visayas, lalo na sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar, at sa mga nasa silangang dulo ng Bicol, asahan ang sunod-sunod na bugso ng ulan habang dumadaan ang moisture belt na nakakabit sa sirkulasyon ng sistema.
Hindi man tuwirang tumama ang sentro, sapat ang pagkakaayos ng ulan para magbigay ng ilang oras na katamtaman hanggang malakas na pagbuhos, lalo na tuwing hapon hanggang gabi at sa madaling araw kung saan mas nagbubukas ang convection. Kapag lumapit ang sirkulasyon sa silangang tabing dagat, magpapatuloy ang pag-agos ng ulap at ulan pakanluran. Kaya pwedeng maramdaman ng ulan mula sa Samar, Leyte, Biliran, papunta sa Panay, Negros, Cebu Corridor, depende sa kung paano gagapang ang moisture band. Kung mas lalapit sa Visayas Channel ang sirkulasyon, maaari ring magkaroon ng mahabang mga kumpol ng ulap at ulan na tatawid sa gitna ng Visayas at tutungo sa Mindoro o Romblon sa mga susunod na araw. At dahil malayo pa naman ito, long range forecast, marami pang pwedeng magbago na posibleng kilos at galaw. Gayunpaman, sa kabuuan ng available na impormasyon, hindi pa inaasahan ang pagtaas sa antas ng bagyo higit sa tropical depression hanggang tropical storm habang umiiral ang malakas na vertical wind shear mula sa amihan. At nakikita din na hindi inaasahang tatawid ng kalupaan ng bansa ang sentro papuntang west part. Mas nakikita na sa paglapit ito sa eastern Visayas at sa gilid ng northern Mindanao, maaaring maramdaman ang pinakamakapal na ulan bago ito unti-unting mag-recurve pahilagang silangan at tuluyang lumayo. Sa ganitong daloy, ang mga lugar na mas tatamaan ng ulan ay iyong mga nakaharap sa Pacific at mga bulubunduking nakaharang sa easterlies at moisture conveyor ng shear line. Asahan din ang panakanakang paglakas ng ulan sa Bicol Spine, lalo na sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon kapag nagpantay ang direksyon ng daloy mula dagat at dalisdis ng kabundukan. Sa kabuuan, sa Aurora at Quezon, ang shear line ang nakaka-impluwensya ng kalat-kalat na ulan na may kasamang thunderstorm sa Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Mahinang ulan ang aasahan dahil sa amihan na may malamig na simoy lalo na sa gabi. Sa Visayas, Mindanao, Bicol at Mimaropa, aktibo ang easterlies kaya mabilis na uusbong at babagsak ang mga thunderstorm tuwing hapon at gabi. Masarap naman ang dagat sa northern at silangang bahagi ng bansa kumpara sa iba kung saan umaabot sa 3.1 hanggang 5.5 meters ang alon sa hilaga. Para sa tropical cyclone update, may paparating na low pressure system bandang December 18, nakikilos pahilagang kanluran, may tsansang maging tropical depression at kung mabubuo ay bibigyan ng local name na Yasmin. Batay sa kasalukuyang ayos, maaaring daanan o taptisang bahagya ang silangang gilid ng northern Mindanao at eastern Visayas bago ito mag-recurve pahilagang silangan at tuluyang lumayo. Kung mananatili ang trend na ito, may posibilidad na umiikot ang epektos ng ulan, alon at hangin sa silangan habang hindi inaasahang malawakang pagtawid sa lupa ang sentro. Manatili tayong nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel at patuloy po tayong mag-ingat.